Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang marinig ni Lily ang mga sinabi nila Queen Zilong at Zubaji. Mas lalo pa itong nanginginig sa takot. Ngunit nang magsalita na si Daryl na tila ba ang tono nito ay siya ay nagtitiwala sa lahat ng sasabihin niya. At si Lily ay nagpasya ng sabihin at ikwento ang lahat ng nangyari. At nang marinig din ng lahat ang sinabi ni Daryl, silang lahat ay napatingin ng husto kay Lily. Si Lily sa mga oras na ito ay bumulong sa kanyang sarili at sinabi, "Kailangan ko na siguro sabihin ang totoong nangyari at kung paano ko nakuha ang Anvil of Valor hammer na ibinigay ko kay Daryl. At sa aking pag-amin, hindi ko alam kung ito ba ay makakapagbigay ng hindi magandang relasyon sa ibang mga sekta, at mga emperor lalo na sa Westrington. Kaya kami nandito upang makipagkaibigan sa bagong imperyo ng Westrington at sa mga magiging kapanalig nito." Ngunit nang malaman namin na si Daryl pala ang bagong emperor ng Westrington, naisip ko na mas makakabuti sa amin ang mga nangyayari. Dahil kung si Daryl ang bagong emperor ng Westrington, ang mga kapanalig nito ay magiging kaibigan din ng aming sekta. Sabi ni Lily sa kanyang sarili. At maya-maya, si Lily ay bumulong kay Sect Master Marvin ng Assassin Sect. At sinabi sa mahinang boses, "Brother Marvin, patawad kung nabigo kita. Nang dahil sa akin ang ating hinahangad dati pa ay mukhang hindi mangyayari." "Patawad Brother Marvin," sabi ni Lily sa mahinang boses. At nang marinig ito ni Sect Master Marvin, ito ay nagsalita at sinabi, "Huwag mo sisihin ang sarili mo. Alam ko may maganda kang dahilan. Kung ikaw nga ang may gawa ng lahat ng iyon. Kaya kung hindi man mangyari na maging kaibigan natin ang bawat nandito. Tulad ng dati, mamumuhay ulit tayo ng tahimik at didiskarte ng sapat. Nakakaraos naman ang ating sekta kahit papano. Kaya wag ka na mag-alala pa," sabi ni Sect Master Marvin ng Assassin Sect. At ang lahat ay nag-aantay sa sasabihin ni Lily. Maya-maya si Queen Zilong ay nagsalita sa walang pasensyang tono at sinabi, "Hanggang ngayon Peren ba, hindi mo sasabihin sa amin ang totoo. Kahit na ikaw ay akin ng nabuko. At bilang respeto sa mga reyna, empress, emperor, dapat kang magsabi ng katotohanan. Kung hindi, hihilingin ko sa emperor ng Westrington na ikaw ay dakpin at parusahan. Dahil ang pagpaslang ng walang dahilan ay napakabigat na kasalanan. Lalo na ang mga katawan nito ay sadya mo pang itinago upang hindi basta-basta ito makita. Isang napakalaking krimen ang ginawa mo. Kung hindi ka aamin sa lahat ng iyong ginawa," sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay nagsalita at sinabi, "Empress ng South Cloud, uminahon ka. Hindi tayo pwede magdesisyon basta-basta. Kailangan muna natin antayin na magsalita at sabihin sa atin ng binibini na ito na nagmula sa Assassin Sect kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Kahit man hilingin mo sa akin na dakpin ko ang babae na iyan na nagmula sa Assassin Sect, ito ay hindi ko magagawa," sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Queen Zilong, siya ay labis na dismaya sa sinabi ni Daryl at si Queen Zilong ay nakaramdam ng galit sa kanyang puso. At si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi, "Kung ganon Daryl, ang bagong emperor ng Westrington, kung hindi mo magawa na dakpin ang babae na ito na nagmula sa Assassin Sect, ang aking mga kasundaluhan na lang ang gagawa nito." Si Queen Zilong ay nag-utos sa mga kasundaluhan ng South Cloud na nasa loob ng hapagkainan. "Dakpin niyo ang babae na iyan," sabi ni Queen Zilong.
Sakto ang ibang mga kasundaluhan ng South Cloud ay hindi pa nakakalabas ng silid hapagkainan. Simula nang dala nila ang ginto bilang regalo ng South Cloud kay Daryl. O sa bagong imperyo ng Westrington. At ngayon si Queen Zilong ay nag-utos na dakpin si Lily. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng South Cloud na nasa loob ng silid hapagkainan. Ang mga kasundaluhan ng South Cloud ay agad na tumugon at sinabi, "Masusunod mahal na Empress." At ang mga kasundaluhan ng South Cloud ay mabilis na kumilos upang dakpin si Lily. Ngunit si Sectmaster Marvin ay biglang kumilos din at sinabi, "Bago niyo mahawakan ang aking kapatid, kailangan niyo muna dumaan sa aking mga kamay. Hindi ko hahayaan na basta-basta niyo na lang hulihin ang aking kapatid. At ikaw Empress ng South Cloud, bakit ba galit na galit ka sa aking kapatid? Ano ba ang ginawa niya sa iyo? Sa bagay, ang totoo mong pag-uugali dati pa ay ganyan na. Napakatigas ng iyong puso na tila wala kang pamilya para basta-basta na lang magdesisyon ng ganyan. Sana maranasan mo din na malagay sa mapanganib na sitwasyon ang iyong pamilya para maramdaman mo kung ano ang pakiramdam ng inaalipusta lalo na ang pamilya." Sabi ni Sectmaster Marvin. Nang marinig ni Queen Zilong ang mga sinabi ni Sectmaster Marvin, ito ay labis na nagalit at si Queen Zilong ay nagsabi, "Ikaw, anong karapatan mo upang pagsabihan ako ng ganyan? Isang maliit na sekta lang ang assassin sect na kayang-kaya kong wasakin sa isang iglap lang. At ngayon, dinadamay mo pa ang aking pamilya. At kahit kailan hindi mangyayari na aalipustahin ang aking pamilya lalo na ang aking kapatid na babae. Dahil hindi ko ito hahayaan. Kaya ngayon kayong dalawa ng kapatid mo ay mamamatay sa lugar na ito." Si Queen Zilong ay sumigaw. Naririnig ng lahat ang mga sinasabi ng dalawa. At si Yvette, Irene, Ganggang, lalo na si Lin ay hindi nagustuhan ang sinabi ni Queen Zilong. Masyado minamaliit ni Queen Zilong ang assassin sect at ang tingin nito sa kanyang imperyo ay sobrang taas. At ganun din si Daryl, ito ay biglang napasimangot sa mga sinabi ni Queen Zilong. At maya-maya, hinimok ni Queen Zilong ang kanyang spiritual upang atakihin si Sectmaster Marvin. Nararamdaman ng lahat ang spiritual ni Queen Zilong. Ang lahat ay nagsitayuan sa kanilang pagkakaupo at umatras ng iilang mga hakbang. Ngunit si Lin ay nanatili sa kanyang kinauupuan. At nang si Queen Zilong ay biglang umatake, kumilos si Queen Zilong sa sobrang bilis. Sinampal niya ng kanyang palad si Sectmaster Marvin sa bilis nito na parang isang hangin. Walang oras si Sectmaster Marvin upang makaiwas sa pag-atake na ginawa ni Queen Zilong. At maya-maya, si Lin ay biglang sumulpot sa harap ni Queen Zilong. Ang pag-atake nito ay kanyang sinalag. Tumama ang dalawang palad ng bawat isa. Sa pagtama nito, ang tunog ay medyo nakapagbigay-ingay sa katahimikan ng lahat sa pagkagulat. Bang! At si Queen Zilong ay napa-atras ng ilang hakbang. At samantala si Lin ay nakatayo ng tuwid na kahit isang hakbang ay hindi ito natulak ng pag-atake ni Lin. Si Queen Zilong ay nakaramdam ng konti sakit sa kanyang pangloob na spiritual. Dahil sa pag-atake niya kay Sectmaster Marvin. At ang pagharang ni Lin dito. Si Queen Zilong ay hindi napinsala sa panglabas. Ngunit sa kanyang pangloob na spiritual, ito ay medyo napinsala. Nakikita ng lahat ang nangyari at ginawang pangharang ni Lin sa pag-atake ni Queen Zilong. Sila ay labis na nabigla. At si Ganggang ay napasabi, "Hindi ko inaasahan na may ganyan lakas pala ang prinsesa ng mga elf." Hindi man lang ito naapektuhan sa pagharang niya sa pag-atake ng Empress ng South Cloud. Ito ay umatake na nagtataglay ng spiritual na lakas. Ngunit ang prinsesa ng mga elf na ito ay walang pag-aalangan na salubungin ang palad ng Empress ng South Cloud upang ito ay salagin. Sabi ni Ganggang. At sila Yvette, Irene, Ambrose ay labis din ang pagkagulat. Ano, nasalag ni Prinsesa Lin ang ganon kabilas na pag-atake ni Empress Queen Zilong. At ang pag-atake na iyon ay nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual. Paano nagawa ni Prinsesa Lin ang ganon kabilas na pagsalag sa pag-atake na ginawa ni Empress Queen Zilong? At si Prinsesa Lin ay wala ng oras na himukin pa niya ang kanyang spiritual para masalag agad ang pag-atake ni Empress Queen Zilong. Ganito ba talaga kalakas ang prinsesa ng mga elf? Sabi nila Ambrose at ang mga ito ay labis ang pagtingin kay Lin. At si Zubaji ay nagsalita din. "Brother Daryl,
Pinapahanga talaga ako ng prinsesa ng mga elf. Hindi na ako magtataka na kinaya niya mag-isa ang daan-daan kasundaluhan ng Westrington. At ang mga kasundaluhan ni Emperor Dwayne at ang isa nitong general ay kanyang pinagpapaslang. Nang lusubin ng kasundaluhan ng Westrington ang mansion ni Miss Eunice na ito. Nakakagulat talaga ang lakas ng prinsesa ng mga elf. Ang kanyang spiritual ay natural na sa kanyang pagkatao. Na kahit hindi niya ito himukin, ay kusa itong lumalabas sa oras na kinakailangan. Sabi ni Zubaji, sa tono ng hindi kalakasan ngunit ito ay naririnig ng lahat. Nang marinig ito nila Master Marvin at nila Lily. Lalo na si Queen Zilong. Sila ay nagulat. Si Queen Zilong ay napamura sa kanyang isip at mamulong. Ang tinataglay palang lakas nitong prinsesa ng mga elf ay hindi basta-basta. Ang kanyang lakas ay pambihira. Gumamit na ako ng ilang porsyento ng aking spiritual ngunit basta-basta niya lang sinalag ang aking pag-atake. At maya-maya si Queen Zilong ay nagsalita. Prinsesa ng mga elf, sino ka sa tingin mo para makialam ka? At sino ka sa tingin mo para harangan ang aking pag-atake? Sabi ni Queen Zilong. At nang marinig ito ni Lin, siya ay nagsalita sa seryosong tono. Ikaw, sino ka din ba para magdesisyon kung ano ang dapat gawin sa babaeng ito na nagmula sa assassin sect? At sino ka din ba para umasta ng ganyan? Sa tingin mo ba nasa imperyo mo ikaw? Para gumawa ng isang hakbang laban sa ibang nandito. At ang pagmamaliit mo sa sekta ng assassin sect ay sobrang nakakababa ng iyong pagkatao. Naturingan kang ang empress ng inyong imperyo ngunit ang ugali mo ay hindi nararapat bilang isang empress. At sasabihin ko lang sa iyo, walang may ibang may karapatan sa ating lahat ng nandito sa loob ng kaharian o imperyo ng Westrington. Kung hindi si Daryl lamang. At sa tingin ko may karapatan din ako pigilan ang iyong kawalang respeto sa emperor ng Westrington. Dahil ako ay nobya niya. At bilang nobya niya, hindi ko hahayaan na bastyusan mo ang kanyang imperyo. Kung sa kanya ay okay lang dahil kapatid ka ng mahal na reyna ng South Cloud na isa sa mga asawa ni Daryl. Ngunit sakin, hindi ko hahayaan na napastanganan mo ang bagong tinayo na imperyo ng aking mahal na emperor. Kung may problema ka sa pagharang o pagpigil ko sa binabalak mo pananakit sa sect master ng assassin sect, maaari mo ako labanan kahit saan lugar mo man gustuhin. Hindi kita uurungan. Ngunit kung tayo ay maglalaban, hindi na ako magdadalawang isip na ikaw ay aking saktan. Kaya sabihin mo sakin agad kung may nais ka pa. Sabi ni Lin sa matapang na pananalita. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!